Good morning po sa bawat isa. Happy Sunday po. Ngayon po tayo, bago po tayo magsimula sa ating gawain, manalangin po muna tayo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Lord, thank you for this day, Lord Jesus, that we are here in the church, Lord Jesus. We pray, Lord Jesus, na maging ayos po yung service namin. We pray that you open our hearts and mind, Lord Jesus, to accept the words, the truth that the pastor will deliver later, Lord. And we pray for the ministry, Lord Jesus, the music ministry. You lead them, Lord Jesus. You guide them, Lord Jesus. And Lord Jesus, we pray for our brothers and sisters who are not here with us po. You take them here, Lord Jesus, safety, Lord Jesus. And as we go on today, Lord Jesus, we will praise you and glorify your name, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen! Good morning po muli sa ating lahat. Yes! Ating natin ang bawat isa. Kahit tayo sa ating kaliwa, sa ating kanan. Yes po.
Jesus. We are not worthy, Lord Jesus, but you are worthy, Lord, of all our praises. Thank you, Lord Jesus, for this life. Thank you, Lord, that we are blessed, Lord Jesus. We offer these praises, Lord Jesus. Please accept this, Lord Jesus, from the bottom of our hearts, Lord. In love you gave, and gave amazing. You promised love.
Good morning po muli sa ating lahat. Sino po na-bless? Amen. Amen. Masarap po talaga mag-praise and worship kay Lord. For now po, let's call on to our kids so that we can pray for them po. Yan po, extend po natin ang ating mga kamay po sa kanila. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Lord, thank you for these children, Lord Jesus. Thank you for their parents, Lord Jesus. Dahil alam po namin, ginagay mo po sila dito, Lord Jesus. And we pray, Lord Jesus, that they will grow up po, Lord Jesus, according to your plans, Lord Jesus, according to your will, Lord Jesus. We pray for their wisdom, Lord Jesus, your knowledge nila when it comes to academics, for their school, Lord Jesus. We also pray, Lord Jesus, that you always take care of them, Lord Jesus. You maging safe po sila always, Lord Jesus. And also for the parents, Lord, na nag-guide po sa kanila, Lord Jesus. Give them wisdom, Lord Jesus. And Lord Jesus, patuloy gaganahin namin na makasama po namin sila dito sa church, Lord Jesus. And this we ask through Christ our Lord. Amen. Yes. Thank you, kids. You can go back now. Ayan po. So, we have our announcements po. Tama po ba? For later daw yung announcement, let's pray po for our tithes and offering. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Lord Jesus, thank you for this opportunity, Lord Jesus, na makakapagbigay po kami sa inyo, Lord Jesus. This is not a payment, Lord Jesus, for all the blessings that you have given to each and every one of us, Lord Jesus. This is just a token, Lord Jesus, of our gratefulness to you, Lord Jesus, that we are so thankful, Lord Jesus, for all the blessings, Lord. And we know, Lord Jesus, that you will be the one who will give us prosperity, Lord Jesus. And we pray, Lord Jesus, na gamitin mo kami, at lalo na po itong tithes and offering namin for the greater good, Lord Jesus, especially for the growth po ng church namin. In Jesus' name we pray. Amen. Ayun. So, I think, tithes, announcement. Ayun, ang galing ko. So, announcement po. So, you can email your suggestions, prayer requests, and concern. Appreciation to Pateros Evangelical Church at gmail.com. So, meron po tayo mga coordinators na tumitingin po dyan to check po ano po yung mga emails and suggestion po for PEC. Then, we have a Facebook page po. That's PEC Pateros Evangelical Church. Then, happy birthday. We would like to greet po yung mga celebrants po natin from August 31 to September 6. So, who are they po? Let's see. Meron nag-aamal ng message. Ayan. Let's greet them po. Who are they? So, happy birthday. August 31 to Berlin, Ohio. September 2, Real Kagiwa. Pagkira na ko ata. Ayan. So, September 3, si Cyril. Ayan. Then, next po, September 4, Medina de la Cruz. That's all po. We would like to greet all those birthday celebrants po. Ayan. So, after this po, I'll give the stage to Pastor Romy. Let's welcome Pastor Romy po. Hi. Parang alam ko na sinahawa ako, nakakahawa yun eh. Sabihin nga po natin sa sarili, sa katabi natin, nakakahawa yun. Nakakahawa. So, ito marami na po tayong narinig na ganitong kwento. From nothing to something. No? At marami nakakapag-inspire po sa atin yun. Di ba? Nai-inspire tayo pag minarinig tayo from rag to riches. Huwag lang yung from rag to riches. Huwag lang yun. No? Kasi yung narinig ako ngayon, lalo ngayon sa social media.
So, pag-usapan po natin yung from nothing to something. No? Pero bago tayo magpatuloy, hingi muna tayo ng tulong sa ating Diyos na siyang magbibigay sa atin ng pangunawa. Lord, kagaya po ng aming message sa umagang ito, kami po ay nagsimula sa wala, pero ginawa mo po kami ng nagkaroon po kami. Ang unang-una po rito, wala kaming katiyakan ng buhay na walang ganoon, pero pinagkakta po namin, nagkaroon po kami ng katiyakan ng buhay. Kaya hayaan po kami naman dahil sa mga bagay na yan, yung pribilehiyo na binigay mo po sa amin, na pwede mo kami tumawag, humingi ng tulong sa inyo, para maunawaan at maintindihan namin ang inyong mga salita. Salamat po sa inyong Espiritu Santo, na siya magpapaunawa, magpapaintindi sa amin kung ano po ang sinasabi ng inyong salita. At magiging daan din ito, magiging basir ito, ng aming pamumuhay sa araw-araw na ginagawa namin dito sa mundo ito. May Panginoon, inamin namin na ibibigay mo pagkakaroon ng bagay nito, hinihiling mo namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. So, tignan po natin sinasabi sa Lucas. Nasa Lucas pa rin po tayo. Magiging series po tayo. Sabi po sa Lucas 1:5, no? Pwede mo pakibasa, sabay-sabay po tayo para magising po na. 1, 2, 3. Okay. Base mo dito, ang likod ni Lord, including the priest, pwede pala mag-asawa. Ulitin mo, base dito sa binasa natin, kahit priest ka, pwede ka palang mag-asawa. Ang tanong, saan kaya galing yung katuruan na di dapat mag-asawa ang isang priest o leader ng church? Diba? Meron tayong mga katuruan na naririnig na ganyan eh. Maganda makita natin, o nga no, sinasabi mo na pwede palang mag-asawa. Saan kaya galing yung katuruan na hindi pwedeng mag-asawa ang isang lingkod ng Diyos o pare? Tingnan po natin sa 1 Timothy 1:3. Sabi dyan, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ng pananampalataya, susunod sila sa mapanindang ng Espiritu at mga katuruan ng mga demonyo. Ang mga turuan ito'y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ilang uri ng pagkain, mga pagkain nilikha ng Diyos upang kainin may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa sa katotohanan. So, ibig sabihin, yung katuruan pala na kapag isang priest ka o leader ka, kanino daw yung galing yung turong yun? Tingnan niyo po yung katabi ko. Hindi po yung kumandikon, pero yung po tutulong sa atin para malabanan natin yung maling katuruan. So, ibig sabihin, dapat tingnan natin mabuti yung pinag-aaralan natin. Kasi base dyan, meron daw magbabawal na mag-asawa. Samantalang sa umpisa pa lang ang sinabi ng Lord, sa Genesis pa lang, humayo kayo at magparami. Parang hirap yata na isang tao ka na magpaparami ka, ikaw mag-isa pa, yun. So, kailangan meron siyang kapartner. So, kapag meron kang partner, siya kadadami. Ibig sabihin parang ganito. Hindi ko alam kung palagi kung ninyo naririnig ito. Minsan nasabi ni Isko Moreno, merong taong gumagawa ng mabuti. Anong sinasabi ni Isko palagi? Sana maambulan ka, dumami ang iyong lahi. Paano kayang dadami ang mabuting tao halimbawa kung ang isang lingkod ng Diyos ay hindi pwedeng mag-asawa? Paano siya dadami? Hindi siya dadami. So again, hindi siya base sa katuruan na sinasabi. Ayon na rin sa binasa natin, yung isang leader ng church o pare, meron siyang asawa. No?
Kaya hindi po masama ang mag-asawa ang isang leader ng church. Hindi po masama yun, ha? Tandaan po natin. Tuloy po natin, Lucas 1:6-7. Sabi dito, kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos at namumuhay ng tapat sa mga utos at tuntunin ng Panginoon. Wala silang anak dahil baog si Elizabeth at kapwa sila matanda na. Alam mo nila during those times, kapag isang lingkod ka ng Diyos o talagang mananampalataya ka, isang regalo na binibigay ng Diyos ay magkaroon ka ng anak. So paano na dadami ang lahi mo kung ikaw mismo ay hindi pwedeng magkaanak? No? Of course, sa panahon po natin ngayon, hindi po yan magiging basihan para sabihin na yung talagang lingkod ng Diyos. Kahit wala ng anak sa panahon na ito, pwede kang magkaroon ng anak. Paano yun? Yung mga anak mo sa cell group, yung anak mo sa loob ng church, pwede kang magkaanak. Pero ito, literal po ito. Bakit? Kasi nung panahon na yun, ang patunay na ikaw ay talagang binagpapala ng Diyos ay meron kang anak. No? Again, tingnan mo natin mabuti, ha? Baka mamaya natin baka biglang pag nakasirikon ako. Hindi ka anak ng Diyos, wala kang anak eh. Hindi po ganun yan, ha? Maging maingat po tayo ron, baka mamaya dahil nangasa po natin ito. No? Kaya nga palagi natin sinasabi, hindi magiging hadlang ang anumang bagay para tayo makapag-serve kay Lord. Tama ba? Sino po rin yung mayroong problema kayo sa araw na ito? Tingnan mo yung matabi mo. Yan ang tutulong sa iyo para masolve natin yung problema. Yan po yung tutulong sa atin para masolve natin yung problema. Kaya nga, tingnan natin. Hindi naging hadlang para kina Zacarias, no, at sa kanyang asawa, yung pag-serve kay Lord. No? Kasi, tingnan po natin isa. Tingnan po natin. Letter A, they serve continually. Lucas 1. Pakibasa po. 1, 2, 3. Ayan. Sabi diyan, nanunungkulan. Isang araw nanunungkulan ng pangkat na kinabibilangan ni Zacarias at ginagampanan niya ang kanyang tungkulin sa harapan ng ating Panginoon. Ano po? Hindi naging hadlang yung problema nila na wala silang anak. Nagpatuloy, no? Patuloy na nag-serve itong ating lingkod na si Zacarias. Ano po? Tingnan niyo po mabuti. Marami sa atin, no? Including ako, lahat tayo. Kapag konting problema lang, parang ayaw mo nang mag-church. Tama o hindi? Salamat po. May kausap pa pala ako. Ulitin ko po. Marami o kalahat ng pwede ko sabihin lahat tayo, hindi tayo makakilos o hindi tayo makapag-serve kay Lord kapag meron tayong problema. Tama o hindi? Salamat po sa alin. Paramihan. Palagi ko po itong sinasabi. Ewan ko lang kung naikwento ko ito, kung natatandaan ninyo. Sana hindi nyo natatandaan, bakit ko kwento ko ulit. Sa ating Mother Church, mayroong isang kabataan doon na gustong-gusto niya na palaging mag-church every Sunday. Kaya, mahirap sila. Kulang sila sa pera. Ang ginagawa niya, ewan ko lang, alam niyo po, yung ating Mother Church po ay nasa rotonda sa tabi ng Rizal High. At yung kabataan na ito, ang lugar ng bahay niya, nandun sila sa Ortigas Extension. Malayo yun. Wala siyang pera. Babae. Ang ginagawa niya, kasi ang service po nila ay 9:15. Ang service ng Mother Church. Alas 8 pa lang, nag-uumpisa na siyang maglakad. Papunta na sa church. So, ibig sabihin, hindi hadlang yung bagay na wala siyang pamasahe para magpunta sa church. Sa atin kaya. Isipin natin mabuti sa mga oras ito. Konting problema lang ba, hindi na tayo mag-church? Konting may nararamdaman na ba tayo, hindi na tayo mag-church?
Ay, naku, hindi na ako, baka hindi ako makapagod. Bakit? Hindi na plancha yung pagdiin ko. Ano niyo ba yung pagdiin? Yung pangsimba ko tuwing linggo, hindi na plancha. Unang-una, bakit hindi na plancha? Alam mo, kinabukasan linggo, may service, hindi mo pwede yung Sabado pa lang, inihanda mo na yun. Tama o hindi? Salamat po sa dalawa, nakausap ko. Di ba? Ibig sabihin, Sabado pa lang, nakahanda ka na, dahil mag-church ka. Walang magiging hadlang. So, kailangan yung utak natin, nakapokus na tayo na magsisimba ako ng linggo. So, dapat nakahanda ka na kung anong gagawin mo. Ano pa? Ay, hindi ako makakapag-church sa Sunday. Bakit? Wala akong offering eh. Teka. Ang offering po ay hindi po nire-required ng church. Ang offering po, ikaw at si Lord, between you and the Lord. No, ewan ko lang. Hindi naman tayo naglalagay dyan na pag papasok ka dyan, ay wala kang pang-okay, kaya po hindi pwede pong mapasok, kaya wala kang pang-okay. Wala po tayong gano'n. Wala tayong gano'n. Bakit? Kasi ang pag-ibigay mo natin dito, ikaw at si Lord lang ang nag-uusap doon. Kaya nga pala itong sinasabi, pag nag-offering ka dito, hindi ka sa church nagbibigay, kundi kay Lord. Kaya nga sinabi, palagi natin nila, di ba? God loves a cheerful giver. Hindi sinabi na church loves the giver. Walang gano'n. Cheerful giver. Kundi kay Lord. Kasi nagbibigay tayo hindi sa akin, hindi kay Brother Don, hindi kay Chris, hindi sa mga leader dito. Kaya ka nagbibigay sa church dahil love mo si Lord. Maliwanag mo ba yun? Salamat po sa amin. Maliwanag mo ba yun? Dapat yun ang nasa utak natin. Kapag yun ang nasa isip mo na magbibigay ka para kay Lord, sabihin ko sa iyo, kahit na magkano ang ibigay mo, dahil alam mo kay Lord magbibigay ito, magiging masaya ka sa iyong pagbibigay. Sabihin mo nga sa katabi mo, masaya ka ba? Dapat masaya ka dahil okay tayo kanina eh. Baka naman, well, sana walang ganun. Sana walang ganun. Kasi from nothing to something, pagka nagbibigay ka palagi kay Lord, kahit wala ka, magugulat ka, magkakaroon ka. Nakapagdaanan lang mo natin yan. Di ba? Merong isang church na walang-wala sila, pero sila pa ang nakikiusap ni Pablo na sila ay hayaang magbigay. Kasi sinasabi doon, di ba, yung mga church, yung mga leader, huwag na kayong magbigay dahil mahirap kayo. Hindi. Nakikiusap sila na sila ay magbibigay para sila ay makatulong. Sana meron ganun, ano? Ikaw ba makikiusap mo? Sige na naman, no? Sige na, brother doon. Magbibigay ako. Hindi ko pwede hindi ako magbigay. Sana meron ganun. No? Sabihin mo nga sa katabi mo, makiusap ka. Makiusap ka. Sabi ko sa katabi, makiusap ka. So, ibig sabihin, nakikita natin, no? Na hindi hadlang yung mga bagay na iniisip natin hadlang. Tama ba? Kaya nga, naalala ko nun, kung natatandaan ko rin yun, meron din tayo kasama doon kaya sa mga bilang buhay na nag-check sila kahit naka-wheelchair. Ewan ko lang kung natatandaan ninyo yun. Meron tayo dito na ang atin naka-wheelchair. Pag tinanong mo, hindi mo makaintindi, kailangan mag-church ako eh. So, nandun yung kanyang willingness. Hindi hadlang yung mga bagay na sa tingin nila ng iba ay hadlang. Hindi. Bagwas ito po nga yung nagbigay ng encouragement sa kanila para magpatuloy. At sa totoo lang, nung pumunta dito yun, yung naka-wheelchair na yun, nagbigay ito ng encouragement sa iba. Bakit siya? Nakarating siya kahit meron siyang kapansanan. O kaya, bakit yung malalayong lugar nakakarating pa rin dito sa atin? Dahil nandun yung desire talaga na makapagsamba sa ating Panginoon. So, hindi nangingad lang yung anong problema nila. At alam niyo po,
Pasensya na po kaya, mga babae. Medyo pipitikin ko lang po kayo ng konti. Konti lang naman. Alam niyo ba, mga asawang babae, kapag kayo, naging dahilan kayo, kuminsan, para ganahan yung mga asawang lalaki para mag-serve kayo, nakakapanghina yun. Alam mo ba nila? O kaya itong anak, hindi ka sumusunod sa tatay at nanay mo, lalo na leader sa church, nakakapanghina po yun. Tanongin niyo si Don at si Chris. Ayun, mga leader po ng church. Pag meron ka, anak o mahal sa buhay, na ayaw makinig, nakakapanghina yun. Pero again, itong si Zacarias, hindi naging hadlang kahit na meron silang mabigat na problema. Hindi naging hadlang. Actually, meron isang kwento sa Bible, no, na kahit na wala na ang lahat sa kanya, hindi pa rin siya humiwalay kayo. Lakinag lang no, tingnan mo natin sa Job. Yan. Job 2:9. Ang istorya po nito, si Job, namatay ang lahat ng kanyang mga anak, pati yung kanyang mga hayop, yung kanyang mga kahayupan, namatay. Namatay lahat. At ang natira na lang, yung kanyang asawa. At ang mabigat na ito, siya ay maraming sakit. Maraming ng sakit. Pero tingnan niyo po yung asawa na dapat magbibigay sa kanya ng encouragement para i-push siya, hindi naging gano'n. Tingnan mo natin. Sa Job 2:9, sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na. Tingnan niyo po. No? Yung asawa mismo na dapat nagbibigay ng encouragement, sabi gano'n, sumpain mo na yung Diyos mo. Aba, pagkapag-ganyan, ano kayo gagawin mo? Ang dalaga na, naubos lahat ng kanyang kayamanan, pati yung kanyang pamilya, naubos. Ang natira na yung asawa, na supposed to be, ito ang magbibigay sa kanya ng encouragement. Sad to say, iba ang ginawa. No? Lalo pang dinidiscourage itong si Job para magpatuloy kayo. Pero, iba talaga kapag nakay Lord. Sabihin mo nga sa katabi mo, iba kapag nakay Lord. Tingnan mo natin yung sumunod na verse. Ang sagot ni Job, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. So, ibig sabihin, parang nagaya lang ito kay Zacarias. No? Mabuti na rin yung asawa niya, hindi kagaya nitong asawa ni Job. Bagkus, naging supportive pa rin siya sa kanyang asawa. Yun po maganda. Kaya pakiusap po. Pakiusap lang po naman mga anak, mga asawa, suportahan natin ang bawat isa. Huwag natin nahayaan na meron na nga tayong problema, sisisihin mo pa yung tatay mo, sisisihin mo pa yung nanay mo, sisisihin mo pa yung anak mo, hindi. Dapat ang isang pamilya ay nagtutulungan. Hindi na hihilahan. Hindi nagsisiraan. Again, nakakabigay po ito ng encouragement. So, tuloy po natin, no? Tatanggapin mo lang ba? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. Alam niyo po, hindi ko po alam kung gaano katindi talaga yung faith talaga nitong si Job. At maging itong si Zacarias at si Elizabeth. In spite na parang maraming kulang sa kanila bilang leader, hindi. Tingnan po natin, letter B. Sabi yan, they serve faithfully. Kasi pwede ka na nag-serve continually na hindi ka faithful. Parang ganito. Hindi mo batayan na araw-araw nandito,
Tuwing linggo, nandito ka sa simbahan, ikaw ang pinakamaaga, hindi ibig sabihin faithful ka na. Pwede mo? Hindi ibig sabihin na tuwing linggo, nandito ka, wala nang absent, ikaw pinakamaaga, faithful ka na. Maaaring nagsaserve ka, continually. Pero ang labanan po nito, paglabas mo ng church, faithful ka pa rin ba? Ano ibig sabihin? Kung dito, nakangiti ka, pag sa labas ba mula Lunes hanggang Sabado, nakangiti ka pa rin ba sa mga tao? Tingnan mo yung katabi mo, nakangiti ka? Ang daling ngumiti pag nasa loob ng church. Tama? Ang daling ngumiti pag nasa loob ng church dahil mukha tayo lahat mababait dito. Sana hindi lang mukha, sana talagang mababait. Ang tanong, pag alis mo nito mula Lunes hanggang Sabado, hindi na yung mga katabi mo ang kausap mo, kasama mo, nag-iisip, ano kaya? Nagseserve ka ba rin ba faithfully? Tandaan mo natin ang pagsiserve, hindi yung nandito ka lang sa simbahan. Ang talagang pagsiserve, paglabas mo rito sa simbahan, ano ang gagawin mo? Ibabahagi mo pa rin ba si Kristo? Ipagmamalaki mo pa rin ba si Kristo? Sasabihin mo pa rin ba na ang inaasahan ko, si Lord lang? Sasabihin mo pa rin ba na napakabuti ng Lord? Kasi nalilito eh. No, lalo na kayo na may tugtugan, may nanguna, nagawag, ang daling magsabi. No, ang daling magsabi na magiging faithful ka kayo. Ang problema, paglabas nito, hindi mo na katabi yung katabi mo ngayon. Hindi mo na kasama yung kasama mo dito. Iba na yung kasama mo. So, ano gagawin mo? Kailangan natin maging faithful kahit hindi na tayo nasa loob ng church. Basahin po natin. Nang sila'y nagpalagunatan, ayon sa kaugalian ng mga pari mo doon, siya ang napiling magsunog ng insenso. Referring ko si Kanyas. Alam mo, nakikita ko nga rito kung pwede kong iba na lang. Yan gano'n kumisan, na may problema ka, may dinadaan ka. O pwede kong iba na lang yung hindi ko ako makakatayo ng isip mo. Bakit? Kasi kung may nagawa akong pagkakamali, may nagawa akong pagkukulang. O maaaring sabihin natin na mayroon kang problema. Pero hindi. Si Zacarias, faithfully, ginawa pa rin niya yung dapat niya gawin. Siya ang napiling magsulong ng insenso. By the way, sigurado madadaanan kami doon pag sa totoo. Meron po silang nilalagay na bell dito sa paanong mga pumapasok doon sa loob ng pinakatinatawag ng Holy of Holies. Bakit isa? Kasi pag pumasok ka doon, na hindi ka karapat-dapat at meron kang mga kasalanan na hindi mo na i-confess, kung pwede pagpasok mo doon, mamatay ka. Kaya sila may mga talik. Hinihila. Kasi nagpe-perform sila doon sa loob ng pinaka-altar. Pag tumutunog pa yun, hindi siya yung buhay pa yung pinaka-pumasok. At kapag hindi na tumutunog yun, hihilahin na yun. Ibig sabihin, hindi siya karapat-dapat doon sa kanyang ginagawa. Pero, dahil itong si Zacarias ay talagang matatawag natin na tapat, they serve faithfully, meron kakaibang nangyari doon sa loob ng altar. No? Tingnan natin. Verse 11. Nagpakita sa kanya doon ng isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa gawing kanan ng altar na sunugan ng insenso. Alam niyo po, kapag tayo na-serve kay Lord faithfully, may mga ma-experience tayong kakaiba. May mga experience yung kakaiba. Paano yun? Diba? Paano yun? Yung tipong pagdaan mo doon, ito, napakinggan ko sa isang kapatid natin. Wala siyang masakyan, a-attend siya ng meeting dito, pinag-pray niya na sana merong siyang masakyan ang hirap ng panahon na yun. Sakto, doon sa pinatatayuan niya, biglang, kasi nasakyan niya SUV, yung Pasig Benahon. Sakto sa tapat niya, merong bumabang isang tao. Sakto sa kanya mismo. Pwede ba natin sabihin na extraordinary yan? Ako para sa akin, extraordinary yan. Ang dami na pwedeng babaan. Nag-pray lang siya dahil gusto niya mag-attend ng meeting.
huminto mismo yung sasakyan sa harapan niya at mayroong bumabang isang tao. Sakto para sa kanya, naka-attend siya ng meeting. Pag nag-serve tayo faithfully kay Lord, may mga experience tayo nakakaiba. Merong mga bagay na pwedeng ipakita sa atin si Lord. At ito nga po, ang nagpakita sa kanya, no, ay isang anghel. Sino po sa inyo ito gusto makakita ng anghel? Meron ba? Hindi ko sinasabi mamamatay ka na, kung pwede buhay ka pa rin, nagtatawanan ng iba, ay papatay na. Hindi. Kaya ayaw ko, may nagtako na, what if God is with us? May nagtako na lang, hindi mo alam. Baka yung katabi mo pala, ano yan? Anghel na nagkatawang tao. At least anghel. Hindi tao na nagkatawang demonyo. No? So, ibig sabihin, makikita natin, kapag ikaw pala, nagsaserve ka kay Lord faithfully, may supernatural kang makaka-encounter. Kakaiba yan. No? Kakaiba yan. So, ilang beses ba tayo nakaranas ng naman? Di ko na may kumpwente sila isa-isa. Palagi kong sinasabi. Maski sa akin, personal ko. No? Ang dami kong experience. Yung kumpwente ko na siguro, yung experience ko dun sa Sambales kami. No? Nagpunta kami doon. Hindi namin alam na yung sinasakit pala namin na malaking bangka is putol na pala yung gitna. Nandun kami sa gitna ng dagat. No? Dapat kami, iba na nagpe-pray na, iba na gano'n. Ako personal ko, nagpe-praise and worship lang ko, pero hindi ko alam na wasak pala yung gitna. No, wasak yung gitna. Tuloy na ako, pray lang ako. Nung nandun na kami doon sa pinakalupa, tsaka lang sinabi nung bangkero, buti na lang po, nakarating tayo. Bakit? Putol na po yung gitna. Supernatural yan. Pero mo nakarating po kami, nasa gitna pa lang kami ng dagat, nasira na pala yung bangka. Ano ibig sabihin? Si Lord, paggagawa tayo ng isang bagay para sa Kanya, even kung saan ka pupunta, iningatan kanya. Isa lang ibig sabihin, meron pang dahilan kaya tayo nag-exist. Meron pa na gustong ipagawa si Lord sa atin, kaya buhay pa tayo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, buhay ka pa? Buhay ka pa. Ibig sabihin, may supernatural pa tayo may experience kay God. Mag-serve lang tayo faithfully. No? Huwag yung konting libok lang sana huwag tayong maging parang nana, konting problema lang, nawawala na. Konting sakit lang, nagwawala na. Yung iba kasi nawawala, meron nagwawala, meron iba walang-wala. Yun ang pinakamahirap pag walang-wala. No? Pero again, napakabuti ng Diyos, palagi nire-remind tayo. Tingnan mo natin yung kasunod. Lucas 11:12-14. Nasintak si Zacarias at natakot ng makina ngayon. Kahit walang po ako. Di ba? Nakakita ka ng mayroon ko. Ayun ko lang. Naglilinis ka ng isa rito kumisan. Kumisan nagkakatakutan dito Minsan lang kasi bago siya nagkatakutan Sabi gano'n. Parang may gumagalaw sa simbahan. Wala pa na yun. Sabi, simbahan nagkakatakutan. Pero again, hindi dapat matakot. Hindi tayo dapat matakot. Bakit? If God is with us, who will be against us? Kaya sa katabi mo, sabihin mo, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Kasama natin si Lord. Verse 13. Ngunit sinabi niya ngayon sa kanya, huwag kang matakot sa kanya. Paano yun? No? Huwag kang matakot. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang iyong asawang si Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa bata. So dito, pinapakita lang, nireview na sila ng Hel, kasi sila, messenger sila ng Diyos, na siya ay magkakaroon ng anak. So sa madaling sabi, tinatanggal ng Diyos yung mga bagay na magiging hadlang para makapagpatuloy tayo gumawa para sa Kanya.
So again, ang tawag diyan ay amazing miracle. Bakit niya amazing? Tandaan mo natin yung binasa natin kanina. Menopause na po itong si Elizabeth. No? Inalis ng Lord ang lahat ng kahiyan sa kanya sa Elizabeth at tuwang-tuwa maski ibang tao na kigalak sa kanila. Again, during those times, no, kapag ikaw ay walang anak, parang yung pagpapala ng Lord wala sa'yo. Pero sa panahon mo natin, hindi mo yan magiging hadlang para patuloy tayong gamitin ng Diyos. Hindi yan magiging hadlang. Bakit? Kasi maaaring iba ang gift na binibigay sa'yo ng Lord. Iba-iba yan. No? Kaya wala makapagsabi na, naku, parang nagtapos walang ganun. Huwag po kayong papayag. Huwag kayong papayag. Lahat po ng kailangan natin para makapamuhay tayo ng tama at magamit tayo ng Diyos, ipinagkaloob na po sa atin. Gamitin lang natin faithfully yung pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Kapag ginawa natin yan, ma-amaze tayo at makakakita tayo ng mga bagay na kakaiba. No? Kakaiba. So kapag mayroong tayong tinatawag na problema, yun pala ay pwedeng i-capitalize ng Lord para i-upgrade yung tingin natin sa ating sarili at sa tingin ng ibang tao. Kung isa tayo naman nagda-downgrade ng isip natin, dahil meron tayong problema. Alam ko lang, kung napanood na ninyo, siguro napanood na ninyo, di ba yung isang tao na pinanganak ng walang paa, walang kamay, ang galing pa nga yung mag-preach. Ano ang pangalan natin? Kalimutan ko na. Si Rick, ano? Ang galing po nun, walang paa, walang paa, walang kamay. Pinapatong lang siya sa lamesa habang nagsasalita siya. Pero effective siya. Bakit siya effective? Kasi pinapakita lang na hindi magiging hadlang kung anong kalagayan mo sa buhay para ito ay magamit ng Diyos. Naano nga ako ito, nagsiselos po ako eh. Ano bakit? Ang galing lumangoy. Pinahagi sa Diyos yung ang galing lumangoy. Eh ako, ayaw ko lang sila, magaling naman lumangoy. Ako puro leggy lang ako ng sinikul eh. Puro, pang sa gita, hindi mo ako marunong lumangoy. Kaya puro leggy lang. Balik. Kaya nandito lang, baka malulod. Baka namin matisan, bumagsak na gano'n. Eh, hindi ako marunong lumangoy eh. No? Kaya nga po, buti pa, kaya nga po nag-asawa ako nung magaling lumangoy. Magaling ko lumangoy yung asawa ko, kaya hindi ako natatakot. Kaya yung sikwento ko sa inyo, nung nandun kami doon sa may, natawag sa may bangka na naputos. Nung nagkukwentuhan na po kami, ang nasa isip pa rin ng asawa ko, paano ko kaya ililigtas ng asawa ko, hindi naman marunong lumangoy. Eh, malalim yung yung dagat. No? Tapos kasama namin yung mga anak ko, yung mga apo ko, sino kaya ililigtas daw niya? Sabi ko sa kanya, siyempre yung pinakamamahal mo. Tumingin siya sa akin. Ikaw ba yan? Okay. No? Pero, yun nga po eh. Ito yung maganda eh. Mga lalaki. Kaya kung pipili kayo ng makapangasawa, siguraduhin yung mahal na mahal kayo. No, hindi magiging kagaya yung asawa ni Job, sinisi. No? Eh masamantala sinabi ko, thick and thin. No? Dahil sa bagay, naubos lahat ng pamilya. Pero hindi na magiging dahilan. Pag may problema tayo, mas lalo natin dapat tulungan ng bawat isa. Tama ba? Kahit dito sa church. Pag may problema tayo, mas lalo natin tulungan dapat ang bawat isa. Hindi tayo magkakalaban, hindi tayo magkakaaway. No? So kapag meron palang ganitong klase ng pag-serve kayo, makakaranas tayo ng kakaiba. Mararanasan natin yung napakaganda na pwede ibigay ng Diyos sa atin. At ang isang itong magandang balita, yung sinasabi ko rito sa awit 1:1. Tingnan ko natin. Ayan, sabi nito, bakit apala? Nawala yung mga. Nawala yung sabi nito. Pakibasa ko, 1, 2, 3. Hindi, teka.
Hindi po yan napala. Ayun! 1, 2, 3. Nawala yung panahon. Ulitin natin yung 1. Balikan sa 1. Balik yung 1. 1, verse 1. Sabi yan, mapalad ang tao hindi nakikinig sa payo ng masama. Kung si Job, nakinig kaya doon sa asawa niya na sumpain mo na yung Diyos mo, ano kaya mangyayari kay Job? Hindi sana niya naranasan yung tinatawag na supernatural na kagaling ng binigay sa kanya. Bakit? Kasi si Job po nagkaroon ng sugat mula ulo hanggang paa. Ayon sa pagkakasabi ko pag binasa niyo po yung Job 1. Talagang mula ulo hanggang paa ang dami niyang sugat. At ang kanyang mga anak, naubos lahat. Ang kanyang mga kahayupan, gano'n yung kahayupan, yung mga alagang hayupan, baka mamaya kahayupan o galit, nawala lahat. At yung asawa niya, kagaya ng sinasabi ko po, na dapat susuporta sa kanya, hindi siya sinuporta. At pag binasa po niya yung pagkakabuhan ng Job, sa huling part, dahil si Job ay hindi humiwalay kay Lord, patuloy siyang nag-serve at nagtiwala kay Lord. Lahat nung nawala sa kanya, dinoble ng Panginoon pag binasa po ninyo. Sa huling chapter po ng Job. Lahat. At yung kanyang buong katawan, kahit wala si Bini Vero noon, mula ulo hanggang paa, declaration, yung kanyang pagiging itsura, yung pagiging bata, bumalik. Bakit? Job served faithfully. Kaya nga, masasabi natin na hindi magiging hadlang ang anumang bagay para magpatuloy tayo kay Lord. Mapalad ang tao hindi nakikinig sa payo ng masama, kaya nga, huwag na huwag tayong magkikinig dun sa payo ng iba kung hindi rin lang ito nababase sa salita ng Diyos. At hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawain masama. So, pumili tayo ng kaibigan. Pumili tayo ng kaibigan. Pag yung kaibigan mo, hinahatak ang pababa, ay lumayo ka dyan. Kaya parang sinasabi na, uy, sa linggo, meron church po, pwede naman tayo mag-pass siguro. Punta muna tayo sa ganito. Ay, hindi. Hindi ba kailangan mo? Hindi. Naiintindihan naman ni Lord yun. O kaya yung word na merong mga bagay na talagang kaya intindihin nito. Tsaka hindi ka naman masyadong, hindi ka napapansin, hindi ka masyadong pinapansin sa church. Yun ang makala mo. Yung katabi mo, pag wala ka rito, nalulungkot yan. Tingnan mo yung katabi mo. Diba? Nalulungkot ka pag wala yung katabi mo yan. Sa totoo lang po. Ewan na sa inyo, kung galing kahalaga sa inyo yung katabi nyo ngayon. O maski yung nasa likod ninyo, nasa harap ninyo, nakapagbibigay ng encouragement yan. Yeah? Lalo pag sinabi yan ako, Pastor, hindi matig na ako, hindi makapagpapit. Bakit? Ang sakit po ng pa ako eh. Tapos makikita ko, pero hindi ko magiging hadlang yun para pumunta ako sa church. Di ba yung nakakatawa na kung nakakalim, nakaka-encourage yun? Oh. Nakaka-encourage yun. Hindi siya nakikisama sa mga pumuputya at hindi nakakasapot sa gawain kasama. Wala siyang kaibigan tungkol sa flood control. Sa 3. Tingnan mo natin, verse 3. Yung sumunod na verse. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan niya. Kasiyahan. Ang tanong, utos Panginoon na araw-araw magbasa. Kaya na po sa tatlo na lang.
Ulitin ko, utos ba ni Lord na araw-araw magbasa ng Bible? Yun, dumadami na. Ang tanong kasunod, ginagawa mo ba? Yun, hindi na isa na lang. Ang tanong, ginagawa mo ba? Kasi kung hindi mo ginagawa, tapos nagtataka ka mo, bakit parang hindi ka binibless ng Lord? Teka. Sino mo? Ikaw, tatay, nanay. Pag meron kang anak na hindi sumusunod sa mga utos mo, pagpapalain mo ba yan? Pagpapalain mo ba yan? Maaaring bibigyan mo yan ng baon, baka mabawasan mo pa nga eh. Hindi mo sumusunod eh. Ang bibigyan mo talaga palagi ng priority sa lahat ng blessing, yung mga sumusunod. Tama o hindi? Tatay, nanay. Diba? Kung isa sinasabi natin, Mama, may favorite ka ba? Hindi mo lang inaamin. Diba? Paborito mo siyempre yung sumusunod, nakikinig, ginagawa, kahit walang nakatingin, yung ipinagbili mo. Diba? Kasi kung hindi, mga bata niya, kakainin niya ni Bandong. Yung iba, nilakarinig ko sila si Bandong. Sa una lang nilakarinig si Bandong. Yung pamilya ko lang pa naman hindi tungkol kay Bandong. Yung kay Bandong Bayawa. So, ibig sabihin, ano sabi niya? Binubulay niya ito araw at gabi. Nakasulat sa Joshua 1:8. Inuulit lang. So, ibig sabihin, kung gusto mo palang magpalain ka ni doon, gusto mong makita yung kagandahan ng buhay, makakita ka ng supernatural, sumunod ka sa utos ng Lord. Sumunod ka. Ano ba ang katulad? Katulad ng punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Tingnan niyo po mo yung muli, yung katabi mo, mukha kang sariwa yan. Mukha kang sariwa, ang katabi niyo. Mismo tayo na nagsasabi. No? Kaya minsan magugulat kayo, uy, ilang taon ka na? Uy, 63 ka na, hindi ka mukhang 63 ano. Mukhang 62 ka lang. At least kung baba, hindi sinabi mukha kang 65. No? So, ito sabihin, makikita po natin, sa lahat ng pagkakataon, iba ang napapala o nare-reward ng mga taong nagsiserve continually at nagsiserve faithfully. Ngayon, tingnan mo natin, isipin mo ngayon sa mga sektor, nagsiserve ka ba talaga kay Lord continually? Nagsiserve ka ba kay Lord faithfully? Kasi pwede ka mag-serve, kagaya yung sinasabi ko na, wala, napipilitan ka na, kung kasi na pumunta ka. Pero hindi serve yun eh. Ang saserve ka kay Lord faithfully. At, kagaya na sinabi mo kanina, magsisimula ito paglabas mo sa bahay-sambahang ito. Doon magsisimula yung pagsaserve natin. Kaya, sa umagang ito, nalapit tayo kay Lord, tingin natin kay Lord, nabigyan niya tayo ng pagkauhaw sa kanyang salita. Kasi kapag uhaw na uhaw ka sa salita ng Diyos, hindi ka titigil sa pagbubulay-bulay nito. Araw at gabi. Kasi kapag hindi mo ginagawa yun, something is wrong. Nami-miss natin ang point kung bakit tayo nagpapatuloy sa pagpunta natin o sa mga bagay na ginagawa natin. Tayo po yung tumayo. Tayo po yung nanay. Pwede mo tawagin ko ang praise and worship. Pwede kantahin po muna natin itong At the Cross. Pwede?
Panginoon, totoo po yan. Wala na kaming dapat gawin kung itanggapin na lang yung biyaya mo. Salamat, Panginoon, dahil hindi ka nagdalawang isip para ibigay ang buhay mo sa bawat isa po sa amin. Marami kaming kahinaan. Maraming mga bagay na hindi namin ikaw napaprioritize. Pero still, in-extend mo yung kamay mo at sinasabi mo sa amin na, anak, balik ka lang. Mag-serve ka lang sa akin. Do it faithfully. Makikita mo kung ano yung po pwede mong gawin para sa'yo. Totoo yan. Marami sa amin nakaranas yan. At marami ka pang gusto iparanas sa amin. Nakakaiba talaga. Kaya sa mga oras na Panginoon, hipuin po ang puso namin, ang aming isipan, na palagi alalahanin namin ang iyong mga pangako sa iyong mga salita. Na kung kami lang continually magsaserve, makikita namin kung ano yung pwede mong gawin. At kung gagawin namin ito faithfully, tunay na makikita namin, ia-amaze mo kami. Kagaya kay Zacarias at kay Elizabeth. Hindi nalingan lang kung ano ang problema meron sila. Bagkus, mas lalo sila nagpursige na mag-serve sa iyo. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, bago sa aming narinig ito. May kanya-kanya kami mga pinagdadaanan. May kanya-kanya kami mga problema. May kanya-kanya kami mga bagay na kabigatan sa buhay. Pero Lord, hindi magiging hadlang ito para magpatuloy kami mag-serve sa iyo. Bagkus, lalo namin gagandahan, lalo kami mananalig, lalo kami magtitiwala, lalo namin gagawin kung anong sinasabi ko ng salita.
na kami magpapatuloy, faithfully na magsaserve sa iyo. Patawad kami nun, na kumisan, para bang nawawala yung tiwala namin sa lahat ng dumating sa aming problema. Pero muli Panginoon, salamat sa buhay nila sa Carias at Elizabeth. Muli, pinukaw mo po ang aming damdamin. Pinakita mo po sa amin ano yung mga bagay na pwede mong gawin kung hindi kami titigil na mag-serve at gagawin namin ito faithfully. Lord, isa sa mga bagay na pinagdala mo po sa amin, na pwede kami humingi sa pangalan ng iyong Panginoon. Kaya sa mga sa mga kapatid, maaaring mayroon ang physical na karamdaman, ito'y pagkakataon, sabihin mo kay Lord, Lord, sa iyong cross, binabagsak ko itong karamdaman na ito. Dahil sa iyong mga dugo, ako ay makakaranas ng magaling. In Jesus' name, kapatid, tanggapin mo yung kagalingan. Manalig ka, maniwala ka. Pagkakalog sa iyo. O meron mga kaibigan, o kailangan ng ganitong pananahon, i-claim mo. Sabihin mo sa Lord, kaibigan mo, mahal mo sa buhay, o sino na dyan. Pinapaalala sa iyo, Lord, sa boses mo. Sige, iatan mo yung pangalan niya. Sabihin mo sa akin, Panginoon, ipagdala ang kagalingan mo. In Jesus' name. Jesus' name. Muli, sa buong isang linggo, kailangan natin ng supernatural galing kay Lord. Tulungan tayo ni Lord na isettle natin kung meron tayong problema sa ating magulang, sa ating asawa, sa ating kapatid, kasama sa trabaho, kasama sa eskwela, sa bahay, sa komunidad natin ginagawa. Matuto tayo magpatawad. Bigyan tayo ng Lord ng puso na marunong magpatawad. At puso rin na humble na willing humingi ng tawad. Ipapaalala naman sa atin ng Lord kung tayo nagkamali. Willing ka ba na tanungin kay Lord kung sino may pagkakamali? Kasi si Lord willing siya sabihin kung ikaw ba ang nagkamali o siya. Ipapakita ng Lord yan. Ang tanong lang, willing ka bang sumunod kung ano yung pagkagawa ng Lord. Gaya na rin, Panginoon, tinataas din mo namin ang lahat ng mga nangangailangan. Dahil ikaw mismo nagsabi, gagamitin mo kami channel ng blessing. Kaya sino ba sa aming kalagitnaan na mayroong nahihirapan, Lord, tulungan niyo po ang bawat isa. Makaranas po ng pangako mo na pagpapala. Kaya na rin palayain po kami sa mga bagay na wag lang sa aming para makapag-serve sa iyo tayo. Tao o bagay na naghihiwalay sa amin sa iyo, tulungan niyo po kami. Iwanan namin. Makalaya kami. Lord, pagpalayan mo rin ang aming kapatid na dilimog na ngayong kaarawan, extension ng buhay, maraming salamat mo sa binibigay mo. Maging extension pagsasama ng nag-asawa, salamat Panginoon. Kaya nagpapatuloy ito dahil ikaw ang nasa gitna ng pamilya ito o ng tahanan ito sa buhay ng mag-asawa. Gaya na rin Panginoon sa buong isang linggo, magawa namin yung tungkulin namin, kagaya ng aming pinag-aralan, na magsisimula ang aming pagiging servant paglabas namin sa bahay sa bahagian. Sa isang linggo, sa trabaho, sa eskwela, saan magdaan kami mapunta, maparangalan ang aming pangalan sa pamamagitan ng aming pananalita, ng aming pag-iisip, at kung paano kami gumawa. Mataas ang iyong pangalan sa lahat ng aming gagawin. Yes, Lord. Patuloy, Panginoon, tulungan mo ang bansang Pilipinas. Tulungan niyo po ang aming mga leaders na totoo magkaroon sila ng banal na takot sa iyo.
Magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan. Sa mga sundalo, mga kapulisan, magampanan lang ka ng tungkulin na may takot mo sa inyo. Kasi naniniwala ko kami, Panginoon, ang nagsisimula ang paggawa ng mabuti kapag nagkaroon ng banal na takot sa iyo. Kaya bawat sa sa amin patuloy magkaroon ng banal na takot, including itong aming mga nanunungkulan sa gobyerno. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na huwag kami mapagod. Ipanalangin namin sila palagi kagaya ng sinasabi ng puno. Sa iyo mga salita, kapag may nakita kami na parang hindi maganda, ilapit namin kagad sa inyo. Idulog namin kagad sa inyo. Opo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Kaya dahil po nun, pagpalain mo sa Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino mang magpala sa Israel ay pagpapalain. At sa umagang ito, Panginoon, muli, ang aming buhay, ang aming isip, ang aming puso, ay para lamang sa iyo. Gamitin niyo po kami, mightily, para sa inyong mga gawain. At hayaan niyo po, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, palagi, mataas, maluwalhati, ang iyong dakilang pangalan, sapagkat ito po ang dahilan kung bakit kami nag-exist sa mundong ito. Itaas, parangalan, ibahagi ang iyong mabuting balita sa lahat ng tao. Ngayon pa lang, Panginoon, ngayon pa lang, inaangkin namin na gagawin mo at mangyayari ang lahat ng bagay na ito kasi hinihingi namin ito sa pangalan ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng malakas na bigay mo natin yung pagkakaroon sa ating Panginoon.